Okay, alright. Good morning sa ating lahat. Ang topic natin for today is about sa Kim Pao na kung saan po ay tinagurian na nanalo po sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu ng Anak TV Award Kabataan 2024. At sunod naman na topic natin ay si Kim Chiu at saka si Paolo Avellino ay may set of vacation na po. At ang pangatlo naman is sa blind items natin na kung saan ang actress po ay ipilit ang sarili na sumabay sa kanila. Bago po natin umpasahan ang lahat, gusto ko lamang po magpasalamat sa mga taga-sugod or taga-hero natin sa mga content natin na kung saan po ay patuloy po silang nanonood simula umpisa at hanggang sa dulo po. Okay, you're right. Umpisa na po natin ang ating topic. Okay, alright guys. Si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu po ay binigyan na naman ng parangal na kung saan po ay isa na naman itong parangal na para sa atin. Kundi ito ay mga kaganapan sa net TV na kabataan. At nanalo po sila dito na kung saan ay ang parangal na to ay para po sa atin ng mga fans niya. Ayon dito sa ating legit na sources ay nagpapasalamat ang Kim Pao sa atin guys sa pagboto natin sa kanila. Sa mga sacrifices daw po nila sa kanilang mga movie ay hindi po nila ito deserving kung wala po tayo ng mga fans nila. Kaya ito po, nagpapasalamat sila sa atin dahil alam nila na wala po sila sa posisyon kung wala tayong nagluklok sa kanila at sumuporta sa kanilang mga project. Kaya nga po guys is inanyayahan ko po kayo na mag-solid Kim Pao tayong lahat dahil ang pagiging solid Kim Pao ay isang nakakabuti o isang supporter natin po yan sa kanila. Support po natin sila guys kasi ang tambalan nito guys ay pinapakilig po nila tayong lahat. Kaya nga po guys, si Paolo Avellino po ay kahit mahiyain siya ay nagkaroon po siya ng speech na kung saan po ay binahagi din niya sa kanyang speech na nagpapasalamat sa atin lahat. Dahil ang suporta natin ay isang malaking tulong sa Kim Pao fans or sa Kim Pao tambalan guys. Kaya we're so very blessed because aside from saying thank you for us, we are supporting them also at their back. Kaya nga po dito guys sa mga bashers na yan, we're so very grateful kasi kahit binabas niyo po sila Kim Pao ay hindi po umaarangkada ang inyong mga bashers. Hindi po nanalo ang iyong mga pambabas sa kanila, kundi nananaig pa rin po ang katotohanan at nananaig pa rin po dito ang loyalty ng mga solid Kim Pao. Kaya mas mananalo pa rin po yung kabutihan. Kaya nga po nagkaroon po sila mga awards dahil po dyan Kaya sa mga basos po nila dyan, itsupera po kayo at hindi po kayo magtatagumpay sa lahat ng bagay. Tandaan niyo po, ang kabutihan ang palaging nananalo sa lahat ng bagay, hindi po ang kasamaan. Kaya nga po sa mga bases niyan, tigilan niyo po ang Kim Pao dahil konti-konti lang po kayo nambabasa sa kanila at kahit ano pang retreat or ano pang tatadin niyo sa kanila, they don't have and they don't deserve that way. Ang deserve po nila is give them a round of applause and say congratulations for them kasi nga po deserving naman talaga sila sa award na yun. At ang management naman ng dalawa ay talagang sobrang supportive po. Halos binigay niya po yung kanyang katang-isip, idea sa lahat ng kanilang project para yung kanilang project will become a successful. At ayaw po nila na maitulad sa mga ibang tambalan na kung saan po ay yung kanilang project it's not a successful. Gaya po halimbawa ko na lang po to guys
Gaya po ni project ni Sian Lim na halos monoblock na nga nung una, pangalawang project, monoblock pa rin. Kaya sinisisi niya itong si Kim Chu eh. At saka si Paolo Avellino eh. You know guys, we have an update about this one guys. This is part of our topic guys. Ayon dito sa ating legit na sources guys, this one is a very new update. Kasi kagabi lang to. Si Sian Lim po ay hindi daw siya mapakali kung bakit nagkaroon daw po ng project or award yung dalawa. Dahil ayon dito sa ating legit na sources guys is hindi daw talaga tanggap ni Sian Lim na yung kanyang titulo ay napunta daw po kay Paolo Avellino, which is hindi naman po kasalanan ni Paolo Avellino kung bakit nagmukhang kakatawanan yung project ni Sian Lim guys. At ayun po dito sa ating legit na sources guys is parang sinusugod daw ng patalikod si Sian Lim si Paolo Avellino dahil nga po hindi talaga daw niya tanggap na yung kumbaga ba is hindi niya tanggap kung ano na yung status ni Paolo Avellino sa ngayon kay Kim Chu. Yun yung totoo dun guys kasi sa lahat po ng kanilang mga project guys is ang akala natin deadma lang pala si Sian. Hindi pala guys. Hindi pala po siya deadma, kundi nakasubaybay pa, stalker pa talaga. At saka gumagamit din pala ito ng mga dami accounts na kung saan ay isa sa mga bashers ng Kim Pao. Yan po yung ayon sa ating legit na sources guys. Kaya marami dito guys ang iniisip na bakit ginagawa ni Sian Lim yun na were in fact naman na wala namang kasalanan yung dalawa. Diba? Kung ikaw kaya yung nasa sitwasyon or kung ikaw yung nasa on the spot na gano'n na sitwasyon, sa tingin mo guys is deserving ba ni Paolo Avellino na gano'n ni Sian Lim? Diba hindi? Nakakasakit at saka hindi lang nakakasakit kundi parang pakiramdam mo na napaka-selfish ni Sian Lim dahil wala namang ginagawa si Paolo Avellino sa kanya eh. Kung tutuusin nga natin guys is iniwan lang po ni Sian Lim si Kim Chu sa ere. At itong si Paolo Avellino po ay siya po yung dahilan kung bakit ngumingiti na naman si Kim Chu sa ngayon. Kaya nga po itong kampo ni Sian Lim ay hindi talaga nila tanggap at dahil nga po sa movie ni Sian Lim na walang nanonood at parang sinasabi ni Sian Lim na kasalanan ng dalawa dahil sinisiraan daw nila Paolo Avellino saka si Kim Chu si Sian Lim sa publiko ay hindi naman nagsasalita yung dalawang to. Kaya nga itong si Sian Lim paminsan-minsan parang ewan na hindi mo maintindihan eh. Parang hindi mo sukat akalain na gumagawa siya ng sarili niyang batas para sirain yung Kim Pao. Pero that is not good. Kasi hirap na nga yung Kim Pao na umarangkada nung umpisa eh. Buti na lang napansin ng mga fans sila na may chemistry sila. Kaya yun nagkaroon ng chemistry, nagkaroon ng maraming project at yun po pinatunayan nila sa lahat ng mga fans sila na yung chemistry na binibigay nila sa kanila is totoong-totoo. Kaya itong si Sian Lim paepal naman to paminsan-minsan. Kaya syempre madaming nagbabas sa kanya dahil depende rin kasi sa kanyang ugali. Kaya ito ngayon po natin yung mga ibang topic guys na kung saan na naman po ay patungkol sa vacation nila Paolo Avellino at saka si Kim Chu. You know guys, paki-comment down below yun ninyo lang po kung nagustuhan niyo po yung ating content. Paki-like, subscribe at share naman din po para lahat po tayo makapanood dito. Mga updates po natin guys is hindi po na isi-show up ito sa mga ibang vlogger. Hindi kaya may mga legit na sources din kasi po tayo. Yung napapanood nyo po sa mga content ng mga iba is same content lang po yung kung tutusin natin. Pero ito sa akin is napaka-legit guys. Ito guys pinag-usapan daw yung dalawa, yung about sa mga vacation nila this coming Christmas.
After yung mga event nila na giving sa mga fans, celebrating something, after lahat ng mga event nila, they want to have feel the moment daw na Christmas sa kanila. Paki-comment down below lang po guys kung may idea kayo kung saan lugar yun na. Dahil nga po guys, marami na po, ilang buwan na pong pinag-isipan yung dalawa kung saan daw sila magbabakasyon. At ayon dito sa ating legit na sources guys is, pabor daw lahat kay Kim Chiu yung ideyang ito. Kaya maraming netizen po ang humanga kay Paolo Avellino dahil lahat ng mga ideya na ganito ay talagang binibigay niya na po kay Kim Chiu. Kasi nga po, ang kasabihan kasi daw ni Paolo Avellino is ladies first. Wow! Congratulations Kim, nakahanap ka po ng lalaki na tunay na nagmamahal sa iyo at ikaw yung priority. Ito po yung mga signs or mga symbol na si Paolo Avellino po ay napaka-supportive at napaka-gentleman kay Kim Chiu. Kasi, you know guys, sa lahat ng mga relasyon kasi, both parties can decide. Pero dito po guys is talagang ladies first. Yun yung talagang idea ni Paolo Avellino kay Kim Chiu. Which is napakasarap sa pakiramdam na priority po ni Paolo Avellino si Kim Chiu sa lahat ng bagay. Yun yung pakiramdam natin na very healthy yung kanilang relasyon. Walang toxic or walang sino man yung nakakaagaw or mangsira sa kanila. Which is, I want to say Paolo Avellino that keep going Pao. You can fly high kay Kim Chiu. Kasi si Kim Chiu po ay wala namang karelasyon niya na just only months. Pero it took a year. And hopefully, they have an ending of it. Kaya nga po marami dito mga netizen na nagsasabi na sobrang tibay ng kanilang relasyon eh. Dahil, isipin mo to guys sa mga tambalan na yan guys is, kapag sa mga gamit ni Kim Chiu na about sa mga metals, about sa mga hard ba? Maliban sa mga damit, about sa mga hard is, nandyan si Paolo Avellino na nagkukonsulta sa mga gamit niya. Kasi mas alam ni Paolo Avellino yung tibay, lalaki siya. Mas alam niya kung ano yung long lasting ng gamit niya. At priority naman po yun kay Paolo Avellino, ayon dito sa ating legit na sources, na si Kim Chiu po ay pinapaubayan niya daw yun. Yung mga bagay-bagay na yun kay Paolo Avellino. Kaya, it's very clear here na pag yung mga bagay-bagay na hindi alam ni Kim Chiu ay binibigay niya po din kay Paolo Avellino. Pero yung mga gamit na gaya lang ng mga damit, mga regalo, that is for Kim Chiu already. Kay Kim Chiu na yan. Pero yung mga sasakyan, mga business, mga gamit na metal, ganon, is si Paolo Avellino lahat po. Yung business kasi si Kim Chiu na din po yung nag-decision dun. Ayon dito sa ating legit na sources guys is patuloy daw po silang nagkakaroon ng give and take chances sa kanila. Iyon yung napakasarap sa pakiramdam na yung pagiging give and take ng isang relasyon is nakaka-healthy po yan. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na napaka-selfish ng isang relasyon kung isa lang po yung nagde-decision. Depende yan sa setup ng dalawa kung saan po ang kanilang linya sa bawat isa't isa. So if you have the right to have your own line, na sabi nga sa English, sa relasyon kasi is may mga time na ang babae din nagde-decision at may mga time na lalaki din po ang nagde-decision. Dahil yung mga time na yan ay isa namang pong simbolo na kayo po ay committed na sa isa't isa at yan po yung inyong mga setup. Kaya dito guys is napagtanto po ng mga ibang netizen na marunong po silang mag-handle sa kanilang relasyon. At yung pag-handle po na yun ay kitang-kita naman sa publiko na halos si Kimi po yung nag-handle kay Paolo Avellino sa publiko. Kita naman natin guys kung gaano katahimik si Paolo Avellino sa lahat ng mga showbiz. Sa mga shows nila, sa mga mall tour ay talagang pinapa-show ni Paolo Avellino. At hindi lamang po yan guys is marami din po dito
sa atin ang nagkakaroon ng mahiwagang katanungan sa kanila, dahil ang mahiwagang katanungan sa kanila guys is yan po yung simbolo ng kanilang pagmamahalan. Okay, dito naman po tayo sa ating blind items na kung saan naman po ay may isang actress na naman po na umeeksena na gusto daw sumabay sa pagbakasyon sa Kimpaw. Ayon dito sa ating legit na sources is hindi daw po pabor si Kimi sa ganun na terms, na kapag alam daw ni Kimi na may intention yung babae, yung actress, ay nagre-refuse daw ito, which is very tama naman. Kasi nga po, kung ikaw naman yung nasa sitwasyon nila, halimbawa lang, at alam mong okay naman yung relasyon, siyempre bilang isang babae, may instinct kasi mga yan. Isipin mo yung instinct ay totoo yan. Pag ang babaeng nagkaroon ng instinct, ibig sabihin that's true. At hindi yan basta-basta at walang, kumbaga is, walang nakaka-tap or walang refuse yan. Pag ang babae nagkaroon ng instinct, lalong-lalo na, pag ikaw po ay nakitaan ng kakaiba. Kaya si Kim Chiu po ay alam niyang yung gano'n na sitwasyon ay hanggat maaga pa, refuse niya na. Kasi mas mahirap po pag bigyan mo pa ng halaga yung mga ganyan na actress. Baka mawala po si Paolo Avellino sa kanya. At maraming mga netizen po ang humanga kay Kim Chiu dahil alam niya yung kanyang ginagawa. Alam niya means yung napaka-healthy yung gusto niya sa relasyon at walang sabit. Kasi nga po, selosa po si Kim Chiu. Just only reminders sa mga fans natin, si Kim Chiu po ay selosa. Ayon dito sa ating legit na sources. Kasi may mga untrusted issues kasi na nangyari sa kanya. Kaya siguro may trauma at iyon po ay iniiwasan niya sa ngayon na magkaroon ng trauma. Dahil ang pagiging may stress or ang pagiging isang babae na nagmamahal ng tunay ay wala po yung katulad at katumbas. Kaya nga po, pag minahal ka ng todo, huwag mo yan samantalahin. Kasi ang pagmamahal na todo, ayan po ay kailangan mong i-treasure kasi minsanan lang po yan. Once na nagkamali ka, ay wala na yan. Wala ka na makikitang ganyan. Just like what I have said, na may mga artista na ganyan ang kanilang sitwasyon. Na minahal ka ng todo, and then, gumawa ka ng mga way na ikakasama ninyo, halos lahat nasira ng relasyon, at hindi wala ka nang babalikan pa. I know who's that. At yan po ay tambalan na sikat din sa ngayon. And this is for today. Ingat po tayo palagi guys kasi maulan dyan sa Pilipinas at dito din po maulan din po. Ingat po tayo palagi. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.